Meron akong espesyal na ipakita sa inyo na kung saan mga kababayan magugulat kayo. Ito ha. Espesyal ito mga kababayan. Ano yan, Ken? Ito na ha. Espesyal ito. Baka pag nagulat kayo, sasabihin na naman nila, hayaan mo, Kent, yung impeachment ni Sara, mawawalan din yan, maano din yan, madismiss din yan. O, katulad natin, dinismiss ng Supreme Court. O, sige, okay lang naman madismiss yan. Pero mga kababayan, iparinig ko po sa inyo na si Trillanes ay may panibagong sinasabi. Ano yung sinasabi na yan? Ito po. Base sa aming impormasyon, ang unang mabibigyan ng warrant is si Duterte. Yung first batch, isa lang siya, no? Yung second batch, ang tinitignan na baka ma-issuehan ay si Bato de la Rosa, Bongo, at baka si Vice President Sara Duterte. Wait lang po ha mga kababayan. So ayun, yun po ang ano ha, mga kababayan, kung narinig nyo po, na kung talaga mang makalusot siya sa impeachment ngayon, ay hindi po siya makalusot dito sa panibagong binulgar ni Trillanes na warrant of arrest na kasali si Sara ng ICC. Wait lang po mga kababayan. So, yun, ha, mga kababayan, ulitin ko, ha. Ayan, ito. Base sa aming impormasyon, ang unang mabibigyan ng warrant is si Duterte. No? Yung first batch, isa lang siya. No? Yung second batch, ang tinitignan na baka ma-issuehan ay si Bato de la Rosa, Bongo, at baka si Vice President Sara Duterte. So ganun yung nakikita natin by batches. Unang batch, isa lang. Pangalawang batch, baka tatlo o apat. Then, yung mga ibang implicated na PNP officials. Hindi dahil sa bango kaya nagtatanong. Diba? Hindi dahil sa bango. Hindi dahil sa bango. So yun ha mga kababayan, nakita nyo na. Klarong-klaro, narinig ninyo. So talagang actually mga kababayan, walang ligtas talaga si Sara, sabi nga ni Amy. Talagang maimbestigahan to ng todo-todo. Una, kung maabsuelto man siya sa impeachment, may kaso siya sa DOJ, may kaso siya sa ombudsman. Kung maabsuelto man siya sa DOJ at sa ombudsman, meron siyang kakaharaping ICC. Talagang wala siyang lusutan. Kumbaga, walang lusutan. Talagang maimbestigahan ito ng todo-todo. Nako mga kababayan, wala talagang lusutan. Ako na nagsabi mga kababayan. May kaso siya na i-file sa ombudsman ni Trillanes. May kaso siya na i-file sa DOJ about sa pagbabanta niya. May kaso siya bukod kay Trillanes sa ombudsman, ito yung sa COA, yung sa confidential fund niya, yung sa DepEd. Marami talaga mga kababayan na problema si Sara. So, kung lumusot man siya sa impeachment, meron siyang ombudsman at DOJ. Kung lumusot man siya sa DOJ at ombudsman, meron pang ICC. Talagang pigang-piga. Paldong-paldo si Kaufman dito, mga kababayan. Talagang pigang-piga talaga si Sara dito. Sa totoo lang. Kaya mga DDS, ewan ko lang, no? Kung ano na naman ang reaksyon ninyo, ano na naman ang sasabihin ninyo, talagang mapipiga. Oo, nako.
Kung pakinggan nga ninyo, paalala lang ha sa mga mag-fact first sa akin. Si Trillanes po ang may sabi niyan, hindi po ako ha. Ito, pakinig ko sa inyo mga kababayan. Ito, Amy. Kahit si Amy, nagsabi mga kababayan. Amy Marcos. Nauna si Sara sa listahan ng ICC. Ito, pakinggan nyo mga kababayan. Sunod daw manong paaresto ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. Base yan sa impormasyong nakuha umano ni Senator Amy Marcos. Nasa frontline balitang yan si Mean Los Baños. Yan ha. May impormasyong nakuha si Senadora Amy Marcos na posibleng ipaaresto na rin daw ng International Criminal Court o ICC si Vice President Sara Duterte. There are also allegations that several weeks ago, a draft was mooted involving a warrant of arrest of 5 diba? police officers, including Tama ang sabi Senator ni Amy. Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. Tumanggi ang senadora na pangalanan ang kanyang source. Nitong linggo, si VP Sara na nakarating na rin sa kanya ang bali-balitang ipaaresto siya. Na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa Ayan, narinig nyo ha, inamin ni Sara na nasa listahan siya. Pero sa Fact First PH, ako yung fake news. Wala daw ganun ang ICC. Putang ina nitong mga Fact First na to. Ako yung na fake news, samantala yung mga DDS, hindi man lang nila na Fact First nila. Inamin ni Sara, nasa listahan siya. Dating nasa baba, ngayon nauna na daw. Mismo galing sa bunganga ni Sara yan ha, at galing sa bunganga ni Amy yan ha. Ayaw nga ni Amy pangalanan yung source niya eh. Putang ina nyo pala, mga Fact First PH eh. Mag-fact first kayo, ako sabihan nyo fake news, samantalang galing mo sa bunganga ni Sara at ni Amy to. Huwag kayo magpakita sa akin, pagsasampalin ko kayo. listahan sa ICC. Kung ipaaresto man daw si VP Sara, Diba? tiniyak ni Senator Amy na haharangin niya ito. Bakit hindi nyo pinak first yung News 5? Yung News 5 nagbalita niyan, pagsasampalin ko kayo eh. Muli niyang Diba? iginiit na walang jurisdiction ng ICC sa Pilipinas. Samantala, ibinunyag din ng senadora ang umano'y master plan ng gobyerno para pabagsakin ang mga Duterte. Yan daw ang lumabas sa pagdinig ng Senado kaugnay sa pag-aresto sa dating Pangulo. Ang lahat daw ng ito nakasaad sa dokumentong pinamagatang Mid-Election Final Campaign Sprint Action Plan ng kaalyado ng administrasyon na lakas CMD. Ang pag-aresto at pagsuko kay dating Diba? Kita ninyo? Ako daw fake news. Tignan nyo ha. Ito ha. Kent Garcia. Fact first. Ito ha, mga kababayan. Wait lang ha. Kita nyo, tignan nyo. Paglabas dito mga kababayan, lumalabas dito na false. Ito, fact first. Ito ha, mga kababayan. Ayan Press 1 PH, fact check. ICC did not see BP Sara is number 1 on its arrest list. Ayan ayan, nakalagay. Tapos pag pinindot mo dito, nakalagay mga kababayan, ayan. ICC, check. ICC did not say BP Sara is number 1 its arrest list. Samantalang, si Amy Marcos ang nagsabi at mismong inamin ni Sara na dati daw nasa hulihan siya na daw yung nauna. Tapos nagugulat ako dito, ayan YouTube channel, Kent Garcia, false. Putang ina nyo, fact first pa yung mga animal ninyo. Samantalang galing yan sa bunganga ni Amy, galing yan sa bunganga ni Sara. Ayan Tiniyak ni Senator Amy na haharangin niya ito. Tumanggi ang senadora na pangalanan ang kanyang source. Nitong linggo, sinabi ni VP Sara na nakarating na rin sa kanya ang bali-balitang ipaaresto siya. na ako sa listahan, daghan kaayo mi nga naa sa listahan sa ICC. Kung ipaaresto man daw si VP Diba? Galing yan mismo sa bunganga ni Sara, inamin niya. Marami kami. Una ako sa listahan ng ICC. Pati si Amy, dati daw nasa ilalim si Sara, naging una na daw. Tapos dito, pagdating sa fact first, false ako. Tapos nakalagay false, fake news ako. Ang ina ninyo, huwag kayong magaganyan-ganyan. Isipin yung mabuti kapag ka may kapangyarihan, kapag ka may, may posisyon sa gobyerno, hindi nyo masabihang fake news. Kapag kami mga nagpapahayag dito na nalalamangan kayo sa pagbabalita ninyo, sasabihin ninyo kami ang fake news. Favoritism, fact first pa kayo nalalamang animal kayo, may pa-press 1 fact checking pa kayo. Kapag ka may posisyon sa gobyerno, hindi nyo sasabihang fake news. Pag kaming mga
nagbablog dito na nahuhuli ang katangahan at kabubuhan. Palibhasa kasi itong mga nasa mainstream media, inggit kasi ito sa mga vloggers. 'Di ba? Inggit kasi sa mga vloggers yung mga yan. Bakit? Kasi kami mga vloggers, on the spot kami nagla-live, on the spot kami nagre-react. Sila kasi hindi nila agad-agad malabas, minsan ilalabas sila 2 days pa, minsan 3 days pa. Nauuna kasi kami. 'Di ba? Oo, nauuna kasi kaming maghahayag. Oh, which is hindi lang din po ako ang nabiktima niyan, kahit si Coach Jarrett nabiktima na din sa mga ganyan. Yeah, oh, saan si Coach Jarrett nabiktima sa mga ganyan-ganyan? Yeah, oh, may fact checking pa kayo. Si Coach Jarrett, ano ata yun? Rappler yata yun. Yeah? Na sinasabi nila na mali daw. Fake news daw. Si Coach Jarrett na biktima din yan. Yan ang mahilig kayo mag fact checking, mga animal kayo. Magbalita kayo ng balita ninyo. Huwag nyo kaming pakialaman, mga animal kayo. Kapag mga DDS fake news dyan, hindi nyo pina-fact check. Kapag kami dito, nagre-react lang naman kami sa sinabi ni Sarah at ni Amy, sasabihin nyo, fake news kami. Mga inutil pala kayo eh. Yeah? Magbalita kayo ng sa inyo lang. Huwag kayong mangialam sa amin. Kakapal ng pagmumukha ninyo. Ano akala ninyo sa amin, mga tanga-tanga na magbablog dito? Mga tanga-tanga na maghayag? Lahat kami dito, kapag kami nagre-react, mayroon kaming mga resibo, mayroon kaming pinagkukuhaan ng source. Hindi kami katulad sa inyo na kapag nalamangan kayo sa balita, pag-iinitan ninyo yung mga vloggers na naghahayag. Yeah? Tigilan nyo yung fact-checking yung mga animal kayo. Di ba? Fact-checking pa kayo. Huwag nyo pakialaman yung vlog namin. Magpakialaman kayo sa mga vlog ninyo. Katulad yan, sinabi ni Trillanes. Una si Digong, sunod si Bato, si Bongo. May possibility si Sara. Sasabihin na naman nila, fake news na naman tayo dito. Si Trillanes ang nagsalita niyan. Di ba? Mahirap sa inyo. Pakialamero kayo eh. Wala ba kayong views? Hirap sa inyo eh. Wala kasing manunood sa inyo, mga hayop kayo. Kasi yung mga balita ninyo, nauunahan kasi kayo sa mga vloggers. Yan ang mahirap sa inyo. Magbabalita kayo, on the spot. Pag naunahan kayo sa mga vloggers, sinisiraan yung mga vloggers, sasabihin nyo false, sasabihin niyo fake news. Ba't hindi yung sabihin kay Sarah at kay Amy? Si Amy naman at si Sarah ang nagsabi niyan, na nauuna na daw siya sa listahan na arestuhin. Diba? Oo. Pag naunahan kayo, sasabihin ninyo fake news? 'Di ba? Sabihan niyo fake news yung mga may posisyon sa gobyerno, wag kami. Porkit ba si Sara Vice President, porkit ba si Amy Senador, hindi yung masabihang fake news? Kaming nagre-react sa sinabi nila, kami na yung fake news? 'Di ba? Yan ang mahirap sa inyo. May pa fact check press 1 pa kayong nalalaman. Marami akong tinitignan dito, mga kababayan. Ito yung mga inaano nila sa akin, fact check by press 1 PH daw to. Dami nilang mga kababayan nakalagay. Ito pa, Senador Ronald Bato de la Rosa not removed from office. Ito pa, Japanese NGO representative not government official, Duterte released during assembly. 'Di ba? Ang dami nilang inano dito, mga kababayan. 'Yun yung mga fake news, yung pinakalat ng DDS. Ako pa talaga number 1. Putragis kayo. Sabihan niyo kung fake news. 'Di ba? Tapos pag i-play niyo ang video, si Amy at si Sarah ang nagsalita. 'Di ba? Nagaling mismo sa bunganga nila. Sasabihan pa niyo akong fake news. So, si Amy na nagsabi na si Sarah na una sa listahan, hindi fake news. Pero ako na nag-react sa sinabi ni Amy, ako na yung fake news. Ang ina niyo pala eh. Diba? At inamin pa ni Sarah yan totoo yan. 'Di ba? Si Sarah mismo nagsabi. Ito ito wait lang. Pakita ko sa inyo, mga kababayan. Yan inamin yan Police officers including Senator Ronald Bato de la Rosa. Of late, there has been a rumor, once again, that the Vice President will in fact be issued by the ICC a warrant immediately. Diba? Tumanggi ang senadora na pangalanan ang kanyang Warrant source. immediately, Itong linggo, sinabi ni VP Sara na nakarating na rin sa kanya ang bali-balitang ipaaresto siya. Na ako sa listahan, daghan ka Ayumi. Nasa listahan, daghan ka Ayumi, marami kami, nasa listahan ako. Tapos sasabihin ng fact-checking ng Press 1 PH, wala daw, hindi daw totoo. Si Sarah mismo nagsabi Kakapal ang mukha ninyo. Ako pa sabihan yung fake news. Bakit? Takot kay Amy? Takot kay Sarah? Tangina nyo, kayo nagpapasahod sa mga yan, tapos natatakot kayo? 'Di ba? Tigil-tigilan nyo ako.
Magpakialaman nyo yung trabaho ninyo. Huwag kayong mangialam sa ibang vloggers. Mga animal kayo. May pa-fact check kayo. Wala nga kayong naipakulong dyan. Sa dami-daming DDS vlogger dyan, mga fake news. Hindi nyo naman na-report. Diba? Diyos ko. Pag kami, bakit? Marami bang nanonood sa amin? Marami bang tumatangkilik? Kaya kami pinag-iinitan? Si Coach Jared, ganyan ginawa nyo. Si Mima Alicia, ganyan din ginawa nyo. Ako, ganyan din ginawa nyo. O bakit hindi nyo pag-anuhin yung mga DDS? Oh, bakit hindi nyo puntahan si Eloy Bugris doon? O, si Eloy Bugris, sabi niya may stage 4 cancer si BBM. O bakit si Rowena Guanzon, hindi nyo masabihang fake news na nangangamoy St. Peter na daw kasi mamamatay na daw. O, di ba? Mga animal kayo, namimili lang kayo. Diyos ko. Kaya minsan napagalitan kayo ni Rapi Tulfo eh. Kasi na fact check ninyo pero wala kayong action eh. 'Di ba? Kasi alam niyo sa totoo lang, kung ako mismo fake news, ako mismo magboluntaryo pupunta kay Attorney Aboy. Ako mismo magsabing i-take down niya yung channel ko kung ako fake news. 'Di ba? O, kaibigan kan si Attorney Aboy, kilala ako ni Attorney Aboy ng DICT. Ayan, si Boss Mike Cervera. Pwede naman lang i-recommend o ipa-take down yung channel ko kung ako fake news. Oh, bakit walang ganong recommendation? Kasi alam nila. 'Di ba? Ang hirap sa inyo eh. Kapag ka malaking isda ang magsabi ng ganyang balita, hindi nyo masabi ang fake news. Pag kami nag-react sa mga sinasabi nila ni Sarah at ni Amy, kami na yung fake news. Mga animal kayo. 'Di ba? Diyos ko, yan ang isipin ninyo. Oh my goodness. Ano to? Press 1PH. DDS na rin ba kayo? So yun lang nga mga kababayan, yung ating reaction ngayon, di ba? Pasabog. Walang takas si Sara. Kung maabsuelto siya sa pangalawang impeachment, meron pa siyang DOJ, meron pa siyang ombudsman na kaso. Nakatenga pa yan, no? Sangkaterbang kaso yan. Sunod niyan mga kababayan, meron pa siyang ICC. Si Trillanes mismo nagsabi. Si Amy mismo nagsabi at kinumpirma ni Sara. Nakasali siya sa waran sa ICC. O, dating nasa ilalim, nilagay sa panguna. O, ano bang English nun? From bottom to first. From bottom to first. O, diba? Nauna. O, bakit sabi to wala daw? Hindi daw totoong nauna. Eh, putang ina. Si Sara, sabihan ninyo kasi si Sara nagsabi niyan. Yan ang totoo. Diba? Oh, yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat. So mamaya po may live po tayo ulit, no? Mamayang hapon. Ayan, maraming salamat. Ayan, mainstream media kaya nahuli. Dumadaan pa kasi sila sa editing bago ibalita. Mas nauna pa mga vlogger on the spot. Totoo yan, Ma'am Rimia Pasyulan. Kasi dinadaan nila sa editing lalong-lalo na. Kapag nagbalita yan sila, tapos may lumabas na ganito. Gatorade. Ibe-blurred pa nila yan. Tapos may lumabas na ganito. Merong Ambipure. Ibe-blurred pa nila yan. O, tapos pag may sinabi dito na against kay ganito, against kay ganyan, ikakat nila yon. Kasi bakit? Ayaw nilang sila ang masisi sa balita. Ikakat nila yan. Lalong-lalo na pag nagmura si Sara, ikat nila yun. Lalong-lalo na pag may nagsabing ganito, ikakat nila yan. Mahilig sila mag-cut eh. May take 1, take 2, take 3 pa yan. Tapos puputulin nila, papalitan lang ng panibagong video. Ganyan kasi sila. Kaya nga, parang ano lang yan eh. Parang, alam mo yung mga movie sa sinihan, mas nawawala ang nanonood sa mga movie sa sinihan kasi mas maraming mga silent movie na pumapatay sa mga movie sa sine. Mas maraming bagong movie na lumalabas lang sa Facebook, sa YouTube eh. Kaya wala nang tumatangkilik sa sinihan. Ganyan din sa mainstream media. Mas maraming nanonood sa vloggers kaysa sa mainstream media. Bakit? Huli sila eh. Di ba? Huli kasi sila. Kaya ngayon, ang gagawin nila, pag naangasan sila, ang gagawin, sabihin fake news. Di ba? Ay, nako. So yun lang mga kababayan. Maraming salamat po sa inyong lahat.